Kahit kanina Alam mo, dagdagan ko pa yung problema, no? Also, Harit tsaka Kari matchup yan. Lamang si Dominicate dyan. Magiging mahirap talaga ang laro. At for both teams here, ito na yung huling showing sa ating regular season. Siguradong ilalabas na nila ang lakas ng Pinas. At ang dami din palang memories na bumabalik sa akin. Yun na iniisip ko, Yue on this Novaria pick. Ang dami na ring international na pinagdaan na dito. Ang gamit, no? At saka yung sabihin na natin control na ipinakita niya na kahit bago siya noon dati. Parang bago-bago pa siya sa liga natin, talagang pinakita niya yung kaya niyang gawin. Oh. Yeah. Yung itsura ng game na to, honestly speaking, no, snowball on both sides. Kung sino makakuha ng early game control, parang ang bilis matapos nung ano. Ayun na. Uy, grabe. Eh, yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Autoban sa amin dati yan eh. Pero Ano yun eh? Sabi mo kanina 6, di ba? Oo, 6 cables yun. Yun kanina, 5 pa lang ilumabas eh. Kulang pa isa eh. Pinapartidahan pa ng Bahia Aurora Gaming. However, under lamang sa Team Falcons pero hindi pa ito yung nagmamatter eh. Kumbaga, nagbabalik-tara pala. Pero si Ogwen, unang biktima ng Fanny ni Demon Kite. Oo, para nakita ko, 7 cables naman ngayon. Yung nilabas niya, so first blood para dito sa Aurora. Basta sinasabi ko sa inyo, Autoban dati yan. Tapos after nun, Bawal palaro kay Demon Kite yan. Ay, grabe si Rene J. Sobrang aggressive ngayon ng Aurora. Ito na naman yung snowball nila. Snowball round 2. Lalo ngayon, nakakuha ng magandang start si Demon Kite. First neutral objective of the game, yung Pagong. Siguro dito magkakaroon ng possible change if everyone makabawi yung Team Falcons. Magamit nila yung kanila Lucas. Pero so far, ang pwedeng gawin dito ng Aurora, honestly, trade na lang eh. Kahit nga pumatay na lang sila ng heroes eh. Tsaka parang kaya talagang dapat subukan ng Team Falcons dito na pigilan yung early game na ginagawa dito ng Aurora. Kaya naman Flap TC, bibigyan lamang si Rene J as the turtle is started pero na-itcha agad siya. in-ejector kaya ginamit yung flicker. Hinahanap ngayon si Flap TZ. May curtain call, dalawang natalian kaya hindi masyado makakapasok. Okay, humahampas lang. Dito si Flap, ginamit na yung vengeance kaya makakasecure naman ang turtle. This time around is the Team Falcons. Okay. Mainit yung galaw ng Team Falcons. Gusto nila mag-invade. Pero yung Aurora ay nakapwesto para pigilan yung invade mula dito kay Kyle TZ. Wala rin siyang retry kaya hindi rin ganun ka-guaranteed yung play na yun. And so far, safe naman yung double buff dito ng Demon Kite. Pero Team Falcons, nakikita natin sila ng potential na medyo aggressive din kasi yung early game heroes nila, no? Yun din yung pala yung maganda sa ginagawa ng Team Falcons ngayon, no? Saktong ang pang-counter nila sa aggression ay kapwa-aggression din. Yeah. Para sure lang na hindi sila basta-basta ginagangster o minamama ng Aurora Gaming. Kasi pag sinalubong mo siya, medyo kakalma yung isang kakalma din yung isang team pagka hindi nila na bibigyan din or nasasagot yung binibigay sa kanila. Yep. Minsan kasi nakakaabante yung mga roamers natin, pati na rin mga XP laners. Doon na yung masasabi nating meron silang advantage, but also a disadvantage kung papalag yung kalaban. Dahil kung sabihin natin may naaurahan o na mamamaan, ay doon na nagkakaroon ng mga libreng or yung mga no trades na sinasabi natin. Yep. And so far, medyo chill yung laban ng dalawa. Hindi chill na parang walang nangyayari pero dahil nagmamatch kasi. Yung chess match na ganap. Yung mga simpleng vision lang. Ayun, no chill! Ay, Marco! No chill talaga yan. Alam kasi na yan alam ng Aurora na nakatambay dito yung Team Falcons kaya hindi rin nag-commit si Dominic Kite. Oo, pero Rene knowing J. na kahit meron mga players doon kasi nalubog na nila. Si Rene J, alam din ng mga players ng Team Falcons. Sumakto naman siya namin Slam. And Kyle TZ, makakasecure ng kill doon. Hindi dapat maaabot yun ng Tidal Strike kundi dahil sa Astral Echo. Nakita mo yung predict ni Ogwen? Pinipredict niya yung flicker ni Rene J. Kung nasaan, no? Oo, bro, sa pakanan. Pero pinili kasi ni Rene J sa kaliwa. Pero grabe yung presence of mind lang ng Team Falcons na ang bilis nilang magdesisyon. Nandun din yung potential outplay. Talaga mainit yung nakatersera yung mga teams natin. Ang unang pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons. This time around, mukhang mauuna sa pwesto ang Aurora Gaming para sa second turtle of the game. Hahawakan agad ito ni Edward. Rene J, ulti agad! Ito, mababaliktad yata na si Demon Kite ay nakabang na diretso sa may likod. Wow. Napakasakit ng damage sa kanya, kaya mapatay na siya ni Edward. So, aatras ngayon ng mga players kasi walang buhay si Demon Kite. Kyle TZ diretso naman dito sa turtle habang si Edward kumukuha ng damage. Sumasakit na rin Ito na Zaman Force. Makakabalik yung Fanny pero si Kyle TC pa rin. Makakuha na pa na yun. At agaran siyang mabuburst si Demon Kite tumipad at siya pa nga yung namatay. At si Super Marco kailangan na umalis. Yan na yung vengeance. At yung slow. At yung flicker. Buhay pa rin ang bulletproof. Kung nagkataon na walang flicker si Super Marco, pwede talaga siyang bigyan dito ng mga players ng Aurora at kita na natin na ang sakit ng damage ng Yo-Yo Blitz ni Edward plus the combo ng Vengeance. Pero
isipin nyo yun, no? 4 minutes, lahat talaga kahit yung plato ay dinedepensahan. Yeah. Ganda ng desisyon ng Team Falcons na i-rush yung Turtle kasi nakita nila walang energy si Demon Knight at that moment. Even though nag-try pa rin siya, medyo greedy yung ginawa niya ron, no, na pumasok pa rin siya, nahuli siya nung flash combo mula kay Kyle TZ in yung burst damage si Super Marco. Pero ngayon, problema pa rin naman si Edward so far, yung CC ng Aurora. Pero malaki yung malaki yung spasyo na mabibigay ng Team Falcons para kay Super Marco. Ibang klase din pala yung stun lock ng isang Lucas, no? The moment na kumalapit sa'yo yung flash combo, especially if it's empowered by 2 basic attacks, ay talagang mapapatayo ka na lang even if you're a very skilled Fanny player. Again, we're talking about Demon Knight here. Isa sa mga pinakamalakas na Fanny users sa buong mundo na sa una napatanong pa ako, unang segundo pa lang dito na nasagot agad. Oo, ang bilis ng pinuntahan niya kanina, tapos nakakuha pa nga ng first blood. So ngayon, even for Team Falcons, hindi na masyado nagpapakita kung nasaan ba mga players. Ayan na, Astral Echo. May ipit dito, pero nasa lubong ni Kyle TZ. Sabay takbo. Dito isang TZ at pinagsasabak. At ginamit yung Vengeance, pero hindi ka na masosustain. Demon Knight parang madadamay yata, pero makakapag-cable out lang din naman. That's CC Immunity Response, yung paggamit ng Beast Form. Hindi na itapon with the ejector from Renegade. Mind you, nag-flicker yun napakabilis nung reaction dito ni Kyle TZ. At ibang klaseng read yung ginawa niya doon. Pero mo, as you said, yung flicker na yun, imposible, close to impossible. Na maiisip mo na magbaburn ng flicker to at the right moment. Siguro inisip na lang ni Kyle TZ yung probability at ginamit na rin lang niya yung flash combo for Aurora Gaming. Medyo napasama sila doon. Kaya hawak na ng Team Falcons yung lead. At hawak pa nila yung panghuling pagong at nakuha nila yung huling dalawa. Pero ito meron na mga buff ngayon si Demon Knight. May mga kaset-up play. Mapupunta yung Turtle kay Demon Knight. Pero yung mga players dito na Team Falcons, diretso lang. Meron Summon Force. Habang si Ogwen, wala na buhay doon. Ginamit na yung kanilang conceal para umatras na mga players. So nagkapalitan lang Kyle TZ and Renegade. This time around successful yung attempt dito ng Aurora. Nahuli nila yung Lucas on the side of Team Falcons. Hindi rin nakapag-beast form si Kyle TZ and Demon Knight entering at the right moment to secure that third. Aray ko naman, Yue. Nabuff yan, by the way. Sa most recent patch natin ay mas pinasakit na yung Star Shatter na nagmumula dito sa isang Novaria. As far as I recall, halos 15 to 20% ata yung magic damage increase na binigay and sobrang taba po niyan. Mas lalo na pag pumatak yung late game. Tsaka unlike before na kailangan umuwi lagi nung Novaria and kailangan pang hintayin yung first item na matapos yung first item na Enchanted Talisman. This time around, hindi na ganun ka reliant sa mana regen kasi medyo mababa na rin yung mana niya cost niya. Pero sa palapit sa may top lane! Top lane, 5 players yan. Nilatagan ng Summon Force. -1 ngayon ang side ng Team Falcons. So, inuunti-unti nila yung mga gilid. Kailangan dito pa isa-isa. Oo, mukhang yun ang magiging call dito ng Aurora Gaming, no? Kahit pa isa-isa, okay na yun kaysa i-risk natin sa mga malalaking team fight. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, ay patuloy nagpupush si Super Marco at gwardyado pa ni Ogwen doon sa baba. Yep, trade lang for both sides. And even though sinabi ko kanina, no, parang mataas ng snowball chance ng isa't isa, ang problema kasi, may chase match Namamatch nila yung isa't isa. Kumbaga, yung mga potential plays na nanggagaling from either Aurora or Team Falcons, may kaakibat na trade. And tulad nun na nangyari yung Aurora pumunta sa top lane, nakakuha sila ng pick-off, may trade kasi si Super Marco. Oo, at yung trade na to, yun yung makikita din natin from the side of Aurora Gaming kapag yung Fanny naman, yung nagsisplit push. So napakatalino talaga ng parehas na kupunan here. At dead even na naman ang ating laro Midnight. Kanina may 4K or 3K na at ang hawak yung Rora. Nalipat yung 1.5 sa Falcons. At ngayon naman, balik tayo sa dead even na ball game. Parang iwas na iwas din sila actually na mag-team fight. Di ba parang kapag nakikita nila na nandun sa isang side ng mapa, gano'n na gano'n yung nangyari kanina. Kaya after nung pagka-kill nila against sa Flop TZ, umatras na rin yung isang team. So magkaiba, taliwas muna sila ngayon ng pinaka-goal. Yeah, macro lang. Nakita natin kanina ang taas ng damage output dito ni Yue. And it goes to show na yung sinasabi ko kanina na hindi na kasi kailangan bumili ng Enchanted Talisman. Nakarekta na ng damage items yung Novaria. Just means mas maaga yung activation ni Yue dito, yung mga star shot niya, napaka-hapdi na. Lalo pat binanggit ni Wumi kanina, mas mataas yung damage niya ngayon. Patong mo pa dyan yung Impure Rage, na kapag tumama, napaka-hapdi rin kasi HP-based damage. Tapos pag lumabas pa, yung Lightning Truncheon na patapos na rin from Yue. Alam mo, sa totoo lang, natatabaan nga ako sa damage ng, ng Impure Rage. 3 to 4% ata ngayon ng current HP ng kalaban. So kapag ka full HP yung kalaban mo at nakalabit mo ng Star Shatter na max range,
auto-uwi, maliban na lang kung may healer ka. Hindi mo pa naman din masyado napapansin yung animation. Magugulat ka na lang, bigla nangangat-ngat na yung buhay mo. So hindi ka makakapasok agad. So ito, hindi natin alam kung alam ba ng Team Falcons na nandito si Rene J kasi pwedeng bigla ang may likod na play. Habang si Flap TZ naman ay mangzo-zone agad. Yan o, ano naman. At may Oh. conceal At least na ulit. By the way, may conceal ata si Rene J dito pero kailangan niya umuwi. Hindi nag-check push si Kyle TZ. Pero imagine mo kung nakita Ay, nila ay, si ay, Rene ay. J doon. Teka lang, sisimulan ni Lord Conceal, Rene J. Meron ng Kyle! Astral Kyle! Edge na latag. Ito na nga, Stubble Force. Ogun is down, pero yung Lord napunta pa rin kay Kyle TC. Meron na pag-cable si Super Marco Blitz na nadikitan. Dominic kahit buhay pa rin. Si Few, unti-unti na mawawala kanyang buhay. So 4 players down sa side ng Team Falcons. Flap TC na lang ang nandito. Pero sa side ng Aurora, meron ka Demon Kite, Dominic Kite at Edward. Nabuhay pa nga yung Harit doon. Gapiso yung Yeah. buhay. Pero mukhang makaka-respond naman in time ang Team Falcons. Grabe yung trade na yun, Midnight. Wala pa rin nakakalamang. Pantay pa rin. Nakapag-purify dash out dito si Dominic Ay! kahit... Ay! Ah! Saktong-sakto bago mag-replay, clutch play mula kay Edward. Makita natin dito sa replay, no? Naitapo naman ni Rene J, unstoppable force, pero na-knock up dito yung ibang members ng Aurora and saktong-sakto yung retribution ni Kyle TZ bago siya mamatay, na-i-insert niya against the Lord, kaya sila yung nakakuha. Ang bilis na na-depensahan dito. Tsaka, grabe naging shift ng mga players ng Aurora kanina na nakita nila na na-target si Dominic Kite, si Edward dito, and even si Aray! Ayun na naman. Aray! Ayan na naman, pero dinala sa ilalim ng Torres si Edward dito, makakatakas ba? Ay, may sagot na naman sila! Merong ejector, unstoppable Ayun force, lang! pero nakita na dito talagang tinamaan na! Oh, Gwen is gonna be down, pero Rene J din nagkapalitan na dito, parang pantay pa rin yung team Demon fight natin! Kite! Mukhang papasok pa si Demon Demon Kite. Pero Kite! nakatakas pa. Ay! Naduraan pero makakalipad pa rin palayo. Dominic Kite, hindi pa available yung Zaman Force pero si Edward mukhang tatalian siya ng sarili niyang ultimate at makakalayo naman na si Flap TC. Grabe. Ang daming trades na nagaganap pero buhay pa rin naman. Sa lahat ng nangyari, 1-for-1 lang po yung trade na yon. Ang nakakatawa doon, ang unang nag-aaway si Owen at si Edward. Ang nangyari, namatay pa rin naman si Owen pero nadami pa si Rene J. May Oh. trade na naman for Team Falcons. Pinigilan niya eh. Sabi niya, stop the fight. Oo. Bigla niyang sinalo yung mga damage dito ng Team Falcons. Pero ito na yung gold lead na sinasabi natin. Nagkaroon naman ng gold lead ngayon Aurora because of that. Yeah, nakisali kasi si Kyle TZ, tumulong. Uy, ano to? Okay, ay, purple buff. Uy, Oo. ha? Okay. Para mas Bibigyan. mabilis. Mukhang may trip lang silang kakaiba ngayon pero gumagana naman at 2,000 ang lamang nga dito ng Aurora Gaming. At teka lang si Kyle Naku. TC, hindi niya ata alam. Hindi niya yata Beast talaga Form. alam pero Grabe. Beast Form, inangart-ngart niya ngayon. Yung naka-cable. So 8-11, alam din at ramdam ni Kyle TC na anytime may threat, Oo. anytime biglang may tatalon sa kanya. Feeling ko na-remind ni Coach Trevor, sabi niya, basta nagpakita enjoy sa gilid mo tapos wala kang kampe, ulti ka kagad. Ang problema ngayon for Aurora, alam nila walang ultimate dito. Si Kyle TZ, pwede sila humanap ng setup. Wala pa masyadong matatamaan na minions or ng jungle creeps dito si Kyle TZ. So medyo matagal pa lumabas yung kanyang ultimate. Ang ganda din ng pwesto dito ni Ogwen. No? Alam din ng Aurora Gaming na may mga nakatambay dyan just in the right time. At ito na yung kinakatakutan ng maraming mga jungler mains, yung kayang patayin ng Novaria yung mga buff mo ng napakalayo. At look at the angle and look at Infinix in-game equipment. Napakakunat na nga Concentrated. dito ni Hilda at may concentrated energy na rin pala dito si Dominic Kite. Oo, pakunatan lang mabuhay ang isa't Ayun isa. na naman. Kyle TZ Puporsa Ayun na na naman. naman yung ulti nito. Kung may- Kaya niya, patayin niya! Ay, ayun na talaga! Pero makakasalubong na nila, makakatakas pa rin. Na-terrify Grabe. man si Demon kahit akala ko babalik pero napa-flicker out nila. Ayan na yung robot, ejector, unstoppable force. Pero Atlas na nila ngayon. Oh! Gwen Owen! nakasalubong at makakapagpatalon. Vengeance! At ayan ang ka-flat, this is gonna be down. Dominic at bigla ng Ayun lang! mga kalahati yung buhay niya pero grabe lang din yung balik buhay. Oh my goodness, yung mga mechanics! Dominic purifying some of the true damage mula dito kay Super Marco. Alam mo kung tumakas doon kahit 2-3 shuriken na may true damage, patay